Bigla kong dinampot ang una na nasa sofa at agad na ibinato iyon kay Luke. Punyeta ka talaga. Singhal ko sa kanya. Ito naman hindi mabiro, sabi niya at kumamot sa batok niya. Lumayas ka na at bago baka hindi kita matyansa, sabi ko pero imbes na sumunod ay ngumisi siya. Anyway pinsan. Kami na ni Erika, sabi niya at nag-smirk. No. Napatayo ako dahil sa sinabi niya at agad siyang tumakbo at binitbit ang dalawang bata sa magkabilang braso niya. Nang makaalis na sila ay umupo ako sa sofa. Nietang Luke nahilo ako bigla punyeta. Gusto kong tawagan si Erika pero mamaya na bigla akong naantok kaya humiga ako sa sofa at natulog. Nagising ako nang maramdaman na may humahaplos sa buhok ko. Tamad kong tiningala kung sino yon at agad akong sumimangot ng si Martin yon. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya na nakahiga pa din. Nakaunan pala ako sa hita niya. Namiss kita, sabi niya at agad sana akong hahalikan nang bigla akong bumangon kaya imbes na labi ko ang hahalikan niya noo ko tuloy. Tigil-tigilan mo ako Martin, inis na sabi ko sa kanya at naglakad papuntang kusina para uminom ng tubig. What? I just want to kiss you, tinignan ko siya ng masama. Halikan mo talampakan mo gunggong ka. Singhal ko sa kanya sa kanila pag ang basong ininuman ko. Where are you going? Tanong niya at binalingan ko siya pero masama ang tingin. Ano? Pati pag-ihi ko sasama ka? Inis na tanong ko sa kanya pero ang gago biglang umisi. Sure, hindi niya na natapos ang sasabihin niya. Dahil pumasok na ako sa loob ng sira at inis na isinirado ang pinto. Mabilis akong umihi at pagkatapos noon lumabas na din ako. Nagugutom ako kaya bumalik na naman ako sa kusina para buksan ang ref kung anong pagkain na meron doon. Nang makita ko ang donut ay agad kong kinuha yon at isiniradi ang ref. Agad akong pumunta ng living room at masayang umupo roon. Malapad ang ngiti ko nang buksan ang karton ng donut. Kumuha ako ng isa at kinagatan ng malaki. Habang umunguya ay nahagip ng paningin ko si Martin na nakasandal sa gilid ng hagdan. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy lang ng pagkain ko nang lumakad siya papunta sa akin at umupo sa tabi ko. Akmang kukuha siya ng donut ko nang tinampal ko ang kamay niya. Wife, ang dami niyan, reklamo niya. Nilunok kumuha ang ninunguya ko bago magsalita. So, maubos ko yan kaya lumayas ka sa harapan ko at bakit nandito ka? Wala ka bang trabaho ho? Singhal ko sa kanya. It's boring in the office, bigla yatang kumulo ang dugo ko dahil sa rason niya. Buwesit ka. Ano akala mo sa office? Classroom. Naku Martin, magtino ka talaga at lumayas ka na magtrabaho ka like kang lalaki ka. Paano mo kami mabubuhay ng anak mo kung tamad ka? Hiyo? Sigaw ko sa kanya at laglag naman ang panga niya. Ang gunggong. Oh Ann. Bakit hindi ka makapagsalita dyan? Singhal ko ulit sa kanya. What are you saying there? I came home because I want to see you, sabi niya pero naiinis pa rin ako. Basta tumayo ka dyan at magtrabaho na hindi ka magkakasweldo kung titigan mo la. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil bigla akong nasuka kaya tumakbo ako papuntang lababo. Are you ok? Tanong ni Martin na nasa likod ko at hinagod ang likod ko. Hinarap ko siya at tumango. Huwag ka nang kumae. Ano ba Martin? Mag-English ka na lang. Ba? O ayan na naman, nakakabwisit ang accent mo sa Tagalog kaya mag-English ka. Sabi ko at sumimangot naman siya. Lumayo ako sa kanya at may nakita akong upuan sa gilid at agad akong umupo roon. Are you ok? Are you sick wife? Tanong ni Martin sa nag-aalalang tono. Tango lang ang sinagot ko at tumayo na naman para pumunta sa kwarto pero nakakapangalawang hakbang pa lang ako sa hagdan nang bigla akong matumba. Martin Spilvey. I called Mom Dana and told her of what happened to her daughter. And my wife. I was just sitting when the doctor came out of my wife's room. I got up quickly. Does what happened to my wife? Is she okay? Hell, I can't control my mouth. I was so damn worried to Erin.
Don't worry about your wife, sir, because she is okay. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa sinabi ng doktor. So what happened? Why did she? Congratulations because your wife is pregnant, and that is normal for pregnant women who are dizzy, and in her case, she is under a lot of stress, so she faints. I can talk. Pregnant. Are you sure? Tell me again, I said. You're going to be a father, she's pregnant. Why yes? Hindi ko mapigilan. At napapalakpak ako sa tuwa. The doctor smiled at me at tumalikod na. I sat down again and I didn't lose the smile on Emma's lips. Martin, what happened to Emma's daughter? Tinignan ko si Mommy. She's alone because Daddy Michael is on K-Day for business. She's okay, I said, hindi mawala ang ngiti sa labi. Tita Jane sighed heavily and sat down beside me. She's okay and I'm going to be a father. I'm going to be a father, God, I'm so happy. Salamat at okwat. Napatayo si Mom dahil sa narinig. Yes, Mom, she's pregnant. My wife is pregnant, sabi ko, and I looked at her shocked face. I'm going to be a lola again, sabi niya at tinuro pa ang sarili. I nodded. Pwede na raw bang pumasok? Napatayo ako bigla. Nak, bakit hindi ko naisip yun? Damn it. I quickly stepped over and opened the door. I saw my wife lying down and still asleep. I think that's normal for pregnant women. When I got closer, I kissed on the forehead. I love you, I said. Martin, God, stay away from me. Nabigla ako dahil tinulak ni Irene ang mukha ko. What? I said, now she is awake, and I don't know why she is pushing me away. You're annoying the F-sick. What did I do to annoy you, fuck right? She's pregnant and that's normal for her. I sighed heavily. Mom, what are you doing here? And Shota, nasaan tayo? Tinignan ko si Mom na nakahawak sa baba niya, hindi pa rin siya makapaniwala. Kailan pa ang posisyong ni Mom na ganyan? It's look like siya ang nakapregnant kay Erin. Erin's POV. Napamulat ako nang maramdamang may humalik sa noo ko. I immediately pushed his face. Martin, God, stay away from me, sabi ko at umirap. Kita ko ang gulat sa mukha niya nung ginawa ko iyon. What? Sabi niya at bakas ang inis sa mukha niya. Mas nainis ako. You're annoying, diretsong sabi ko. I don't know kung anong nangyayari sa akin this past few days. When I see his face, nairita ako sa hindi malamang dahilan. What did I do to annoy you? Sabi niya pa. Inirapan ko siya at nanlaki ang mata ko dahil nahagip ko si Mommy na nakaupo sa gilid. Nangunot ang noo ko nang ang mga kamay niyang pareho ay nasa baba niya na mukhang nakakita ng multo. Mom, what are you doing here? Nasaan tayo? Sabi ko at tinignan din si Martin pero agad din akong bumawi ng tingin dahil nakakairita. I'm going to be a lola again, sambit niya at unti-unting ngumiti sa akin at tumayo siya at niyakap ako. Ano daw? Magiging lola siya ulit. At sino naman ang buntis? Nanlaki ang mga mata ko nang maalala si Erika at Luke. Tay na. Irene, watch your mouth. Napatikom ang bibig ko dahil sa sigaw ni Mommy. Ang kanina niyang galit na mukha ay napalitan na naman ng masayang mukha. Mom, ang creepy niyo sabi ko at tumawa lang siya. Are you hungry, wife? Biglang tanong ni Martin at tatayo na sana ako nang pigilan ako ni Martin. Don't hintayin natin ang doktor, nangunot ang noo ko, doktor. Nang makitang tinignan ko siya na nagtatanong na tingin, ay ngumiti siya at bumawi ako ng tingin sa kanya. Wag mo akong iningitian dyan, Martin. Nakakabisit ka. Sabi ko at napatigil sa pagsusuot ng tsinelas nang naalala ko ang nangyari. I fainted at dinala ako ni Martin sa ospital. I said, Don Erin, ang tigas ng ulo mo and you're pregnant. Nanlaki ang mata ko dahil sa sinabi ni Martin. Buntis ako. Sabi ko at itinuro pa ang sarili ko. Yes,
Sabi niya at lumapit sa akin at naupo sa tabi ko at hinila ang ulo ko papunta sa dibdib niya. Kaya pala parang always nagugutom ako dahil buntis ako at mainit lagi ang ulo ko kay Martin dahil pinaglilihian ko siya. And sometimes nahihilo ako at nasusuka pero hindi ko sinasabi kay Martin yun. Nag-angat ako ng tingin kay Martin at naiirita pa rin ako pero hindi ko yun pinahalata. Pinaglilihian kita, sabi ko sa kanya at nanalaki ang mga mata ko nang halikan niya ako sa labi pero hindi yun nagtagal ay binawi niya rin. Huwag nga kayong magharutan sa harapan ko anak. Napatingin kami kay mommy na nakanguso na at natawa kami ni Martin. At wala pa naman ang daddy mo dito, hay naku o sige na asikasuhin ko ang bill. Mom, it's okay, no need, biglang sabi ni Martin. Why uncle own this hospital, sabi ni Martin. Gaano ba kayo kayaman? Sabi ko at natatawang hinalikan niya ako sa pisngi. Sinampal ko siya ng pabiro. Nang aabuso ka na sabi ko at tinignan siya ng masama. Sige mauna na ako sa inyo Irene, susunduin ko pa ang anak mo sa bahay ni Liam, sabi ni Mom at tumango naman ako. Take care Mom, sabi ko at hinalikan niya ako sa noo. Tumayo ako at hindi pa ako nakakahakbang na magsalita itong si Martin. Where are you going Irene? I said sit down, hihintayin natin ang doktor, sabi niyang nakatayo na din. Nakaharap kami ngayon sa isa't isa. Hindi ako paralisado Martin, ang OM mo masyado. Singhal ko sa kanya at lumapit sa akin saka nagbuntong hininga. You can't blame me Erin, tinignan ko siya. Wala ako sa tabi mo when you're pregnant to Abi. This is mo first time to take care of mo pregnant wife. Parang may sumaksak sa puso ko nung makitang may luha sa mga mata ni Martin. Naluluha na din ako. I want to be a perfect husband, sabi niya at niyakap ako. Hindi ko na napigilan at napaiyak na ako. You don't need to be a perfect Martin, ang importante nasa tabi kita at mahal natin ang isa't isa. Sabi ko at binaklas ang yakapan namin at tinignan siya ng masama. At wag mo lang akong loko Martin dahil mapapatay talaga kita at yung babae mo. Sabi ko pero tawa lang ang sinagot niya sa akin. Calm down wife, hindi kita lolokohin na promise, sabi niya at tinignan ako. Habang nakatingin kami sa isa't isa ay bumaba ang mukha niya para halikan ako. I respond, habang tumatagal ay inilagay ko ang mga kamay ko sa leg niya at nakahawak naman siya sa biwang ko. I moaned when he bit my lower lip. Nang maputol ang halikan namin pero nakadikit pa din ang aming mga noo. Dan, I'm hard. Napangisi ako dahil sa sinabi niya. And I'm wet, pag-aamin ko ay bigla na lang siyang ngumisi na nakakaloko. Hahalikan niya sana ako nang biglang bumukas ang pinto kaya wala sa oras na naitulak ko siya. What the fucking fuck? Napatingin ako sa lalaking pumasok at ang walang hiya kong pinsan na si Luke. Umalis ka dito Luke at baka maihampas ko yan ang ulo mo sa pader. Sabi ko sa kanya at agad niya namang itinaas ang dalawa niyang mga kamay na hudyat na sumusuko. Oh, relax pinsan yung pamangkin kong nasa tiyan mo. Sabi niya at agad kong ikinalma ang sarili ko alang-alang sa anak ko. What are you doing here? Tanong sa kanya ni Martin. Ano pa ba? Di bumisita sa asawa mo pero parang di na kailangan, sabi niya titinignan ako. Tinaasan ko siya ng kilay. Wala o siya alis na ako, sabi niya at isinara na ang pinto. Sabay kaming napatingin ulit ni Martin sa isa't isa. Ayoko Martin at nakakairita na naman ang pagmumukha mo. Sabi ko at naglalakad papuntang sofa at umupo. Naramdaman kong umupo sa tabi ko si Martin at kumuha ng unan at ipinatong niya iyon sa kandungan niya. Panagutan mo to Irene, sabi niya pero irap lang ang sinagot ko. Bumili ka ng pagkain sa labas Martin. Yung donut at hotdog. May hotdog din naman ako, putol niya sasabihin ko. Yung buto, hindi yung hilaw. Singhal ko sa kanya, kaya inilabas niya ang siin niya at may tinawagan. Order siguro. Nang matapos siyang mag-order ay tinignan ako. Don, sabi niya at tumango naman ako. It's been 3 days simula nung sinugod ako sa hospital. Nasa balcony ako ngayon dito sa kwarto namin ni Martin. Nakaupo sa kandungan ko si Abby habang ang ulo ay nasa dibdib ko. Natutulog.
Noong lumabas kami sa ospital may umekse ng haliparot at bigla na lang hinalikan si Martin sa labi. Nakakairita ang babaeng yon, peste, sabi ko ng mahina. Buwisit na babaeng yon, kung hindi lang ako buntis baka nilampasok ko na ang pagmumukha nun sa sahig sa labas ng hospital. Hanggang ngayon hindi ko kinakausap si Martin. Naiirita ako sa pagmumukha niya at sa babaeng humalik sa kanya. Ma'am. Mommy. Ang kanina kong inis na mukha ay napalitan ng matamis na ngiti. Yes, baby. You sleepy pa? Tanong ko sa kanya at umiling lang siya. Habang tinitignan ang mukha ng anak ko ay nabigla ako nang manlaki ang mga mata niya at mabilis na umalis sa kandungan ko. What's wrong, baby? Nakakunot ang noong tanong ko. Imbes na sagutin ako ay niyakap niya ang tiyan ko, hindi mahigpit yung sakto lang. I'm sorry, mommy, I forgot that you're pregnant. Napangiti ako dahil sa sinabi ni Abby. It's okay, baby. It's okay, sabi ko at hinihimas ang buhok niya. Umangat siya ng tingin sa akin. Hindi masakit? Tanong niya at natatawa akong umiling. Hinawakan niya ang tiyan ko at kinis. Oh, my daughter is so sweet, sabi ko at parang may humaplos sa puso ko nang inilagay ni Abby ang nguso niya sa tiyan ko at nagsalita. I'm sorry, little sister, I hurt you, sabi niya at pinugpog ng halik ang tiyan ko. Tumayo ako at bubuhatin sana si Abby nang mabilis siyang umiling. No, mommy, I'll just walk. Sabi niya at naunang maglakad sa akin. At siya na mismo ang nagbukas ng pinto. Lumalaki na ang anak namin. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan at dumiretso agad sa kusina at nagbukas ng ref. Napangiti ako nang makitang may donut doon kaya mabilis kong hinablot yon at isinirado ang ref. Hinanap ng mata ko si Abby. Abay. Tawag ko sa kanya at agad naman siyang pumasok. Mommy, Leo and Tito Luke is here, nangunot ang noo ko. Lumabas ako ng bahay at totoo nga at nandito sila. Bakit kayo nandito? Sabi ko at umakto naman si Luke na parang may sakit sa puso. Peste ka, Luke, at umayos ka. Singhal ko sa kanya. Ito naman, sabi niya at lumapit sa akin. Ganito kasi yun, pinsan. Isasama namin si Abby sa bakasyon sa Boracay at kasama si Tita Daina at kami ni Liam sa kayong nanay ni Leo. Tumaas ang kilay ko sa huling binanggit ni Luke. Magkaayos na ba sila ni Liam? Tanong ko sa kanya at ngumiwi ako dahil dinala ako ni Luke sa upuan dito sa labas ng bahay. Langya to, hindi ako balbado, Luke. Sabi ko at tumawa naman siya. O ito na nga, pinsan, nagkausap kasi itong si Liam at ang suplada na yon na magsasama sila at aayusin nila ang relasyon nila para kay Leo, mabilis na sabi ni Luke. Tapos? Sabi ko. At kapag hindi nag-work study, hindi ko na alam, pinsan, iyon lang yon narinig ko bigla kasi silang naghalikan. Ngumiwi ako doon sa last na sinabi niya. Alam mo, chismoso ka talaga. Sabi ko sa kanya at binuksan ang box ng donuts at inumpisahang kumakain. Asan na pala ang dalawang bata? Tanong ko sa kanya. At tinuro niya ang garden at naghahabulan. Sige, payag ako pero bantayan mo ang anak ko, Luke, Sabi ko at mabilis naman siyang umuo. Abby, magpakabait ka doon, ok? And you should be beside your Lola or Tito Luke, okay? Paalala ko sa kanya habang sinusuot sa kanya ang bag niya. Yes, mommy. I promise, sabi niya sa manipis na boses. Pinagpantay ko ang taas namin at hinalikan siya sa noo at sinuklian niya namyon sa pisngi ko. Oh, tama na yung kadramahan, Abby, let's go. Napatayo ako at hindi na pinansin ang sinabi ni Luke dahil kung papansinin ko iyon, baka mapaanak ako nang wala sa oras. Nang makapasok na sila lahat sa kotse ay bumukas ang bintana ng backseat at nakita ko si Abby na kumakaway sa akin. Bye, mommy. I love you. Sabi ni Abby at nag-flying kiss naman ako sa kanya. Pumasok na ang ulo ni Abby sa loob at nagsara na rin ang bintana ng kotse kaya pumasok na rin ako sa loob ng bahay at hintayin magaling kong husband. Naubos ko na ang donut kanina kaya kumuha ako ng manok sa ref at sinimula ng hiwain at lutuin iyon dahil malapit nang umuwi si Martin. Napatingin ako sa orasan na nakasabi sa ding 2:06 PM na at pag nag-7 PM ay uwian ni na Martin. Binago niya ang oras niya sa trabaho.
Ilang minuto pa at tapos na akong magluto, kaya nilagay ko na ang lahat sa lamesa na sakto lang sa aming tatlo. Tumingin ako sa oras at 8 oras 20 minuto PM na wala pa rin siya. Kumuha ako ng chips at inilagay iyon sa bowl at umupo sa upuan at doon kumain ng chips.